Nasa panibagong series na tayo ng ating pag-aaral in the book of Hebrews. So natapos na natin ang book of Colossians. Then last week ay ang introduction ng ating bagong series. So magfo-focus tayo ngayon sa ating pag-aaral in Hebrews chapter 1 verses 1 to 3 na kung saan ang pag-uusapan natin is God has spoken, the supremacy of the Son. Unang tignan pa rin natin ay ang context nitong book of Hebrews, lalo na sa mga wala last week, at ito naman ay recap para sa mga naka-attend last week. Ang book of Hebrews ay isinulat para sa mga Jewish Christians na kung saan under pressure kasi sila na parang naisip nilang bumalik na lang tayo sa ating religion, sa ating pinanggalingan, ang Judaism. Natutukso sila na bumalik sa prophets, sa angels, the old covenant practices. Pero sinasabi mismo ng author ay napakasimple. Why go back when you already have the best? Kaya ang tanong natin ay, sa anong paraan nagsasalita ang Diyos noon at paano siya nagsasalita ngayon sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Number 1, God's progressive revelation. Ano bang ibig sabihin kapag sinabi natin God's progressive revelation? Ang keyword dyan ay walang iba kundi yung salitang progressive. Unti-unti, dahan-dahan na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang plano. So sa una, hindi ganon na naiintindihan ng mga tao ang kabuuan ng pagliligtas ng ating Diyos. Tignan natin ang verse 1 ng chapter 1. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. So dito na natin ngayon maiintindihan kung ano ang progressive revelation. Ang sabi ng Bible, noong una. Ipinapakita rito na hindi kaagad inireveal ng Diyos ang kabuuan ng kanyang kapahayagan, kundi ang ginawa niya, gradual, paunti-unti. Nagbibigay ang Diyos ng katotohanan sa bawat panahon, sa bawat yugto ng kasaysayan. Halimbawa na diyan, sa Genesis chapter 3, nung magkasala si Adam and Eve, anong ginawa ni Adam and Eve? Sila'y nagtago. At tinakpan nila ang kanilang katawan sa pamagitan ng dahon ng igos. Ano ang sumunod na pangyayari? Ang sabi ng Bible, dinamitan sila ng Diyos ng balat ng hayop. So ibig sabihin, mayroong sakripisyong nangyari. Mayroong unang pagtitigis ng dugo. Mayroong pinatay na hayop. At dinamitan ang tao ng balat ng hayop. Ang tao gumawa ng paraan para mapagtakpan ang kanyang kahihiyan sa pamagitan ng ng mga dahon. Pero nung ginawa ng Diyos, dinamitan sila ng balat ng hayop. Pagkatapos noon, ang sabi ng Bible, actually, ito ang una na good news o revelation ng Panginoon patungkol sa kanyang pagtutubos. Na ang binhi ng babae ang siyang dudurog ng ulo ng ahas. Ito ang unang ebanghelyo na ipinangako ng Diyos na mayroong dudurog ng ulo ng ahas. Hindi kaagad na unawaan ng mga tao kung ano ang kabuuan nito, pero unti-unti na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas. Ipinakita roon ang mercy ng Diyos, ipinakita roon ang pagtatagumpay ng Mesaya. At nung mga sumunod na kabanata, mayroong ginamit ang Diyos na isang tao, walang iba kundi si Noah. Si Noah ay isang larawan ng pagliligtas ng Panginoon. Ipinakita roon ang judgment at ang mercy ng Diyos. Pero hindi doon nag-e-end. Sumunod mismo sa kasaysayan ay ang story ni Abraham. Nang sinabi roon na sa pamagitan mismo ng lahi ni Abraham, mapagpapala ang lahat ng mga bansa. Sa immediate context noon, magiging pagpapala si Abraham, then ang kanyang anak na si Isaac, then pagkatapos nun si Jacob. At sa kahuli-hulihan, walang iba
kundi ang ating Panginoong Jesus. So inihayag na ng Panginoon kung kaninong magmumula at kaninong lahi magmumula ang Mesaya. Hindi pa kaagad na intindihan ng lahat, pero unti-unti na nilang nauunawaan. Una, sa Genesis chapter 3, merong dudurog ng ulo ng ahas. Merong tatalo kay Satan. Ang katuparan ng Genesis 3:15 ay ang John 3:16. Pagkatapos kay Noah, ipinakita roon ang pagliligtas ng Diyos na mayroong paghuhukom, pero naroon din naman ang salvation. Nandoon ang pagtutubos, ang pagliligtas ng ating Panginoon sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Pagdating kay Abraham, hindi lamang sa kanyang lahi ang pagliligtas, kundi para sa lahat ng mga tao. At yun ang sinabi ng Panginoong Jesus in Matthew chapter 28, na humayo kayo at gawin ninyong disipulo ko ang lahat ng mga bansa. So ang heart ng Panginoon ay maligtas at makarinig ang lahat ng mga tao ng mabuting balita at maranasan nila ang pagliligtas na iniaalok ng ating Panginoon. So yun ang katuparan, pero sa Old Testament, hindi pa nila ganon na nauunawaan. Ang tawag diyan ay progressive revelation. Hindi pa buo na inihayag ng Panginoon, pero sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon, unti-unti, bawat pahina ay ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang plano na pagliligtas. Kaya ang sabi ng Bible, noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon, sa bawat generation. So tuloy-tuloy na nag-i-speak ang Panginoon, tuloy-tuloy ang kanyang pagpapahayag. At ang sabi ng Bible, at paraan sa pamagitan ng mga propeta. So, sinong ginagamit niya? Ang mga propeta. Kaya mapansin ninyo, kapag nagpo-prophesy ang mga prophets, sinasabi nila, ito ang sinasabi ng Diyos. Kasi nga, yun ang in-speak sa kanila ng Panginoon, yun ang kanilang i-speak. In Old Testament, ginagamit ng Diyos ang mga propeta at siya'y nag-i-speak maging sa pamagitan ng mga panaginip, sa pamagitan ng vision, sa pamagitan ng law, sa pamagitan mismo ng mga propetang ito. Number 2, God's perfect revelation in the Son. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Doon sa isa, progressive revelation. Ibig sabihin, hindi pa buo. Hindi pa siya complete, hindi pa siya fulfilled. Kumbaga, anino pa lamang, larawan pa lamang ang mga nakikita ng mga tao in the Old Testament. Katulad lamang ng mga paghahandog. Yun ay larawan ng mga bagay na darating. Pero ano ang sinabi ng kanyang salita? Tingnan natin sa verse 2a ng chapter 1 ng Hebrew. Ngunit nitong mga huling araw, napansin ninyo, yung unang salita diyan ay salitang ngunit, meron transition. Noong una, ginamit doon, noong una, nangusap or nakipag-usap ang Diyos sa ating mga ninuno sa pamagitan ng mga propeta, sa iba't ibang mga kasaysayan, sa iba't ibang pamamaraan. Pamamaraan, pino-point out doon, sa pamagitan ng law, sa pamagitan ng dreams, sa pamagitan ng visions. Pero sumunod yung salitang ngunit, meron ng transition. Ngayon, nung sinabi mismo ang salitang ngunit, at pagkatapos, nung nauna yung salitang noong una, then sinundan ng salitang ngunit, dapat natin ding matandaan na mayroong tinatawag na pananahimik ang Diyos. After mismo ng Old Testament, nanahimik ang Diyos ng 400 years. Ayon sa mga mag-aaral ng salita ng Diyos, ito'y umaabot ng 430 to 450 years. Ito ang pananahimik ng Diyos. Ibig sabihin, walang dreams, walang visions, walang prophets na ni-raise up ang Diyos. So, ibig bang sabihin ng pananahimik ng Diyos ay hindi na kumikilos ang Diyos? Hindi. Bagaman tahimik ang bibig ng Diyos, ang kamay niya ay aktibong kumikilos. In that 400 years, makita natin ang pagkilos ng Panginoon. Anyway, bakit nga ba nagkaroon ng matinding katahimikan? Yan ay propesiya ng propeta ng Panginoon in the Old Testament. Dahil hindi nakikinig ang mga Hudyo sa mensahe ng Panginoon. Sinabi ng Lord, magkakaroon ng matinding tagutom. Ang tagutom na ito hindi sa pamagitan ng pagkain, kundi sa pamagitan ng kanyang
mga salita. So ibig sabihin, walang i-raise up ang Diyos in that 400 years ng mga propeta. Walang bagong revelation. Pero sinabi ko nga sa inyo, bagaman tahimik ang bibig ng Diyos, pero ang kanyang kamay naman ay aktibong kumikilos. Sa papaanong paraan? Sa 400 years na yon, matindi ang preparation. Una sa lahat, nung panahon ni Alexander the Great, napakalawak ng kanyang nasakop at nagkaroon ng tinatawag na Greek language na ang lahat ng kanyang nasasakupan, bawat bayan, bawat regions ay naiintindihan at nakakapagsalita sila ng Griego. Mas mabilis ang pangangaral ng salita ng Diyos kasi merong one language. Makita na natin ngayon na ang lahat ng mga tao natuto silang magsalita ng lengguwahe ng mga Griego. Kaya ang mga disciples, nakakapunta sila sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga region na ang gamit nila ay ang salitang Griego. Pero hindi lang doon nag-end. Pagkatapos ni Alexander the Great, sumunod na imperyo na napakahalaga talaga ito sa history, ang Roman Empire. Mayroong malaking tulong ang Roman Empire sa pagpapaayos nila ng mga daanan at mga daungan. Mas mabilis ang pagbibiyahe dahil pinaganda ng mga Romano ang mga daanan at mayroong mga daungan. Sumunod doon ay ang tinatawag nating sinagog. Nagpatayo ng maraming mga building na ganito, na sinagog, na kung saan ang mga Hudyo ay nagtitipon-tipon sa place na yon para makarinig ng salita ng Diyos. Kaya mapansin ninyo, sina Apostle Paul, bawat bayan na kanilang pupuntahan, ang unang hahanapin nila ay ang sinagoga. At doon sila magpipreach, doon sila magtuturo ng salita ng Diyos. So napansin ninyo, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan na walang ginawa ang Diyos. Kundi ang pananahimik na iyon, sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang kamay ay patuloy na kumikilos. Inihahanda niya ang pagparito ng ating Panginoong Jesus. So in that 400 years na pananahimik ng Panginoon, maraming mga tao prepared na ang kanilang heart. Uhaw sila sa salita ng Panginoon. Kumbaga, spiritually, nangungulila sila. Kaya pagdating ni John the Baptist, ano ang nangyari? Siya ang katuparan ng Malakay chapter 3. Kaya nung makita mismo ni John the Baptist ang ating Panginoong Jesus, ano ang kanyang sinabi? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya dito na natin makita na mayroon ng tinatawag na perfect revelation. Kasi kanina ay progressive revelation. Pero ngayon, perfect revelation. Dahil ang sabi ng Bible, ngunit nitong mga huling araw, sabi nyo nga, huling araw. Anong ibig sabihin ng huling araw? The final stage of revelation. Yun na yung final stage. Hindi katulad sa Old Testament, progressive. Unti-unti. Genesis, then pagkatapos yung sa law, tapos sa prophets, then nanahimik ang Lord. Then sumunod yung word na ngunit sa mga huling araw, final stage of revelation. Ibig sabihin, ito na ang completion. Si Jesus Christ ang katuparan ng law and prophets. Kaya doon sa transfiguration, nagpakita si Moses at si Elijah. Si Moses, ang kanyang kinakatawan, ang kanyang nire-represent ay ang law. Si Elijah, nire-represent niya ang prophets. At ang sabi ng salita ng Diyos na ang tinuturo ng law at prophets ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang katuparan. Kaya sinabi ng Bible, nitong mga huling araw, the final stage of revelation. Ngayon, tignan nyo kasunod. Nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, hindi na sa pamagitan ng propeta. Dahil ang sabi mismo ng Bible, na kapag nag-speak ang mga propeta, sinasabi nilang sinasabi ng Diyos.
Pero pagdating ni Jesus, ano ang kanyang sinabi? Sinasabi ko sa inyo. Mismo ang Diyos ang nakikipag-usap na sa mga tao, ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Nung sinabi mismong nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, dahil ang anak ay fully God. Ang anak ay complete revelation ng ating God the Father. At ang anak ang God's personal self-expression. So maliwanag diyan na ang kanyang pahayag, ang kanyang revelation ay complete. Perfect. Wala nang papantay at hihigit pa sa ating Panginoong Jesus. Number 3, the supremacy of the Son. Ngayon, tignan ninyo. Sa verse 1, ipinakita roon ang progressive revelation. Nag-i-speak ang Lord sa pamagitan ng vision, ng dreams, ng law, sa pamagitan ng mga propeta. Verse 2a, hindi na sa pamagitan ng propeta, hindi na rin progressive revelation, dumating na ang final stage of revelation, ang completion. Kaya siya tinawag na perfect revelation. So, ibig sabihin, wala nang another revelation. Kasi complete na ang revelation. Wala nang idadagdag sa scripture. Complete na ang scripture. Mismo, ang ating Panginoong Hesus ang itinuturo nito. Pero hindi dyan nag-e-end. Sa verses 2b and verse 3, ipinapakita kung bakit si Jesus, siya ang final or perfect revelation ng Diyos. Kasi nga, siya ang pinakamataas sa lahat. Kaya sinabi mismo ng author ganito. Tingnan natin. Verse 2b. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Maliwanag diyan, hindi nilalang si Jesus, kundi manlilikha. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo, bago si Abraham, ako na. Ako na. Sabi ng mga kausap niya, wala ka pang 50, papaano mo nasabi na nakita mo si Abraham? Nung sinabi ng Panginoong Hesus, ako na, bago si Abraham, ipinapakita niya na siya ay Diyos. Ipinapakita roon ang deity ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, dito maliwanag, sa verse 2b, sa pamagitan niya, nilikha ang sanlibutan. Hindi sinabing nilikha si Jesus at ang sanlibutan. Ang sabi ng Bible, sa pamamagitan niya, co-creator ang ating Panginoong Hesus. Nilikha ang sanlibutan. Lahat ng bagay, nilikha sa pamagitan ni Jesucristo. Ulitin ko, hindi siya nilalang, kundi manlilikha. Ngayon, nung sinabi ng salita ng Diyos, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, aktibo, nakasama ang Panginoong Hesus sa paglilikha, sa pagkikreate ng mundong ito. Kasunod, sinabi diyan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagmana sa lahat ng bagay, ibig sabihin, lahat ng nilikha, under sa Kanya. Siya ang namumuno. Siya ang pinakamataas, kaya nga, supreme. Verse 3, sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. Sabi nyo nga, nagniningning. So, ganito yan, na ang kaluwalhatian ng Diyos ay naturally na lumalabas sa ating Panginoong Jesus. So, hindi ito hiwalay, hindi ito hiniram ng ating Panginoong Hesus. The glory is unified. Ganito yan. Nung sinabi ng salita ng Diyos, na sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos kung papaanong ang araw o ang liwanag ay hindi nakahiwalay sa araw, ganun din ang glory ng ating Panginoong Hesus. So, hindi siya nang hiram ng glory sa Kanya mismo. Meron siya nun. Pero hindi doon nag-e-end. Tignan ninyo ang sinabi rito. At kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya.
Anong ibig sabihin? Kung ano ang God the Father, ay ganon ang ating Panginoong Hesus. Usapan rito ang pagiging Diyos ni Jesus Christ. Kaya binanggit kong supreme. Bakit siya supreme kaysa sa mga propeta? Kaysa sa mga handog? Dahil maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi roon, at kung ano ang Diyos ay ganun din siya. Ano ba ang Diyos? Ano ba ang kalikasan ng Diyos? Una, kapag sinabi nating katangian ng Diyos o kalikasan ng Diyos, ang Diyos ay holy, immutable. Usapan dyan, eternality, omnipotent, omniscient, omnipresent. Ngayon, ang ating Panginoong Hesus, maliwanag na siya ay holy, immutable, hindi nagbabago. Yun ang sabi ng Hebrews, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Usapan, eternality, ang ating Panginoong Hesus ay eternal. Anong sinabi niya? I am the Alpha and Omega. Maliwanag dyan na walang pinagmulan ang ating Panginoong Hesus, walang katapusan. So, ibig sabihin, siya ay creator. Ang ating Panginoong Hesus ay omnipresent. Sa Matthew chapter 28, ang sabi ng kanyang salita, saan man kayo pumaroon, lagi ko kayong sasamahan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pinakita roon na ang ating Panginoong Hesus, kahit saang dako, naroroon ang kanyang presensya. Omniscient. Ang sabi mismo ng John, hindi na kailangan magsalita ang mga tao dahil alam ng Panginoong Hesus kung ano ang nasa isip at kung ano nasa puso ng tao. Omnipotent. All-powerful ang ating Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 28, anong sinabi niya? Lahat ng kapamahalan at kapangyarihan ay nasa sa akin. So, omnipotent ang ating Panginoong Hesus. Kaya, maliwanag na sinabi mismo ng salita ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganun din siya. Tandaan ninyo, ang tao, hindi siya omnipotent, hindi siya omnipresent, hindi siya omniscient. Hindi natin nababasa ang isip ng tao. Wala rin tayo sa lahat ng dako. Maging ang mga anghel, wala rin sila sa lahat ng dako. Hindi rin nila alam kung ano nasa isip ng tao. Ganon din ang mga masasamang espiritu, ganon din si Taning. Hindi niya rin alam kung anong nasa isip ng tao. At hindi rin siya omnipresent. So kung nandoon siya sa Subic, wala siya rito. Nakukuha niyo yung point. Kasi hindi omnipresent ang kaaway. Ang mayroon lang niyan ay walang iba kundi ang Diyos. So ang ating Panginoong Hesus, diyan pa lamang ipinapaunawa na, anyway, sa mga susunod na mga verses, mismo ang God the Father ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-a-absent. So balik tayo. Sabi niya, kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Tingnan niyo ang kasunod. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Sino daw ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo? Sino nagsusustain? Si Jesus Christ. Kung si Jesus ay tao lang, kaya niya bang isustain ang lahat ng bagay sa mundo? Hindi. Ang lahat ng mga nangyayari at mga mangyayari, ang lahat ng may kontrol ng lahat ng bagay, maliwanag ang sabi ng Bible, ang nag-iingat ng lahat ng bagay sa buong mundo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi yan. Hindi lang hanggang doon. Anong ginamit doon? Sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Sabihin nyo nga, salita. Okay. Tingnan ninyo. Hindi sa pamagitan ng kanyang kamay, sa pamagitan ng kanyang salita. Sa Genesis chapter 1, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At anong sumunod? At nagkaroon ng liwanag sa pamagitan ng salita. Pagdating sa Hebrew chapter 1, sinusustain ng Diyos ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng bagay dito sa mundong ito sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita.
So maliwanag diyan na ang ating Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Amen po ba? Kaya maliwanag diyan na ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang siya Diyos, siya mismo ang nagsusustain ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Pero hindi doon nag-e-end. Tingnan ninyo ang kasunod. Ganito ang kanyang sinabi, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan. Okay, tingnan ninyo sa verse 1, ipinakita roon kung paano nag-i-speak ang Diyos nung una. Pinapakita roon ang progressive revelation. Verse 2a, ipinakita roon ang perfect revelation. Dumating na sa final stage ng revelation. So it means complete na ang lahat. Wala nang another revelation. Walang makakapantay, walang makakahigit sa ating Panginoong Hesus. Ang katuparan ng law and prophets ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pagdating sa verse 2b to 3, ipinakita na ang ating Panginoong Hesus ang supreme sa lahat ng bagay. Bakit? Ano ang katibayan? Ano ang katunayan? Dahil siya ay co-creator, siya ang Diyos, at siya ang nagsusustain ng lahat ng bagay sa pamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Ngayon, pagkatapos sinabi ng author yon, sinabi niya ngayon kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ang sinabi niya, matapos niya tayong linisin, usapan diyan ay ang justification. Idiniklara tayong righteous dahil sa finished work ni Jesus Christ. Ang sinabi ron, matapos niya tayong linisin, hindi sinabing nililinis tayo ng Diyos. Hindi sinabing nililinis tayo ni Jesus. Ang sabi ng Bible, matapos niya tayong linisin. It means, minsanan lamang yan. Epektibo yan. Yan ay mananatili. Kasi ang justification ay one-time experience. Nung sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 15, nilinis na kayo ng aking mga salita. Justification. Pagkatapos doon, sumunod ay nililinis tayo ng Ama. Anong ibig sabihin? Sanctification. Tuloy-tuloy tayong hinuhubog, inaayos. Pagdating sa justification, one-time experience. Sa sanctification, anong usapan diyan? Yan ay tuloy-tuloy. Habang buhay, inaayos tayo, hinuhubog tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos. Pero ang focus sa verse 3, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, justification. Ngayon, eto, pagkatapos niya tayong nilinis, anong sumunod? Sinabi rito, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Balikan natin ang Old Testament. Sa tabernacle, once a year pumapasok ang high priest sa Holy of Holies. Sa Holy of Holies, mayroong isang gamit doon na meron isang gamit lang naroroon. Ano 'yon? Ang Ark of the Covenant. And once a year, pumupunta ang high priest, dala-dala niya ang blood ng lamb. At iwiwisik niya doon sa mercy seat. Pero, nung dumating si Jesucristo, anong sabi ng Bible? Siya ay pumasok sa kabanal-banalang dako bilang isang high priest. At hindi niya dala ang dugo ng hayop, kundi ang dugo mismo niya. Pagkapasok niya mismo sa kabanal-banalang dako, ang sumunod roon, sinabi ng Bible, at umupo siya sa kanan ng Ama. Sa Old Testament, walang upuan sa kabanal-banalang dako. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hanggat hindi natatapos or hanggat hindi nagaganap, hindi natutupad ang kapahayagang ito, tuloy-tuloy na gagawin ito. Ang paghandog at once a year na pagpasok sa kabanal-banalang dako. Pero nung dumating si Jesus, ang sabi ng Bible, pagkatapos na siya'y naghandog at ang kanyang inihandog ay ang kanyang sarili, ang kanyang dugo, pagkatapos siya'y umupo sa kanan ng Ama. Anong ibig sabihin nun?
Nung sinabi ng Bible, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, pagkatapos na tayo'y tubusin ni Jesucristo, isinacrifice niya ang kanyang sarili, nilinis tayo ng kanyang dugo. Tandaan ninyo, ang blood ng ating Panginoong Hesus ang siyang naglinis sa atin, hindi nagtatakip ng ating kasalanan. In the Old Testament, natatakpan lang ang kasalanan ng mga Israelita. But under the New Covenant, under New Testament, nilinis ang ating mga kasalanan. Kaya nga, yun ang sinabi mismo ni John the Baptist. Masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi niya sinabing nagtatakip ng kasalanan, kundi nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang sabi rito, umupo siya. Anong ibig sabihin ng umupo siya? Natapos na. Kaya sinabi ng Panginoong Sus, it is finished. Complete. Hindi na kailangan ang paghahandog dahil minsan na lamang ang paghahandog at ang sabi ng Bible, yon ay sapat na. So nung umupo si Jesus, tapos na. Ngayon, hindi doon nag-end. Sinabi ron, umupo siya sa kanan. Sa Bible, kapag sinabing kanan, nire-represent dito ang power, ang authority, ang glory. Nung umupo si Jesus sa kanan ng Ama, ipinapakita roon ang power, ang authority, at ang glory ng ating Panginoong Jesus. At sinabi roon, makapangyarihang Diyos, doon saan daw? Sa lupa? Sa langit. Anong ibig sabihin? Na ang power ng Panginoong Jesus, hindi lang hanggang rito sa lupa, maging sa langit. Kaya yun ang sabi ng Bible, langit at lupa. Ang authority, ang power ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Maring inisip natin, ano naman ang application ng verses 1 to 3? Napakalaking tulong ng verses 1 to 3. Dahil pagkatapos ko na-explain ito, ngayon titignan natin kung paano natin i-apply ito sa ating buhay, sa ating panahon. Number 1, trust God's plan. Sa verse 1, makita natin roon na hindi agad inireveal ng Diyos ang lahat. Unti-unti. Ganito po yan. May mga bagay na hindi natin naiintindihan bakit inalaw yun ng Diyos. Naisip natin, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit ipinahintulot niyo po ito sa akin? Lord, bakit hindi po ako natanggap? Lord, bakit parang sarado ang mga pintuan sa akin? Kung papaano ang pagkilos ng Diyos sa nakaraan, unti-unti, ganun din ang ginagawa niyo sa atin. Hindi niya ine-explain bakit nangyari yun sa atin, kundi unti-unti na ipinapaunawa sa atin ng Diyos bakit nangyari yun at bakit inalaw niya ang mga bagay na yun. Ipinapakita roon ang preparation ng Diyos sa atin na habang unti-unti ipinapahayag niya sa atin bakit nangyari yon, bakit ipinahintulot niya yon, at hindi natin nauunawaan ng kabuuan. Hindi ibig sabihin na pinabayaan tayo ng Diyos, kundi kumikilos ang Diyos behind the scene. Naka-orchestrate ang lahat. Tandaan ninyo kung sino ang nagsusustain. Ang ating Panginoong Jesus. Siya na nagligtas sa atin, siya rin ang may control sa atin. Siya rin ang nagsusustain sa atin. Siya rin ang kumikilos sa ating buhay. So, ibig sabihin, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Kung paanong ipinakita ng Diyos ang kanyang faithfulness sa bansang Israel, ganun din sa kanyang mga anak. Naisip natin, Lord, ba't parang pinabayaan mo na ako? Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Yes, nasasaktan tayo, pero huwag mong kalilimutan, though nasasaktan tayo, though parang out of control ang lahat, pero merong nagsusustain, merong may control. At ang sabi ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Alam ninyo, ang salita ng Diyos ay sapat na.
Paano ko nasabi? Nung dumating ang matinding depression kay Elijah, anong kanyang sinabi? Lord, hindi ko na kaya. Gusto ko na pong mamatay. Pero nung sumunod na pangyayari, at dumating ang marahan na tinig ng Diyos. Ang simpleng salita ng Diyos ay napaka-powerful, nagbigay ng strength kay Elijah. Kaya napakahalaga ng salita ng Panginoon. Nung dumating ang pagkatakot kay Joshua, anong sinabi ng Lord? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang salita ng Panginoon ang nagbigay ng lakas sa kanya. So kailangan natin ang word ng Panginoon. Dahil powerful ang word ng Diyos. Minsan, anong ginagawa natin? Pag dumarating tayo sa depression or dumaraan tayo sa matinding pagsubok, parang ayaw na natin makinig ng salita ng Diyos. Hindi na natin binubuklat ang Bible. Hindi na tayo pumupunta sa fellowship. Tandaan ninyo, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Yun ang sinabi mismo ng Hebrews chapter 1 verse 3. Ang nagsusustain ng lahat ng bagay ay walang iba kundi ang kanyang makapangyarihang salita. So sa mga panahong hindi mo kaya ang lahat, sa panahong ikaw ay depressed na depressed, kailangan mo ang word ng Panginoon. Dahil anong kanyang sinabi? Sa Isaiah, hindi babalik ang kanyang salita na hindi nagaganap ang kanyang nasa. Very powerful ang word ng Panginoon. Kung ang mundo nagawa, nalalang sa pamagitan ng kanyang salita, yan pa kayang pagsubok na pinagdaraanan natin? Di ba nung sinabi ng Panginoon, sinabi niya, let there be light, and there was light. Sa pamagitan ng powerful word ng Diyos, nagkaroon ng liwanag. Nasa kadiliman ka ngayon, na hindi mo alam kung ano nangyayari, nangangapa ka, Lord, hindi ko na alam ang next. Anong unang salita ng Panginoon? Let there be light. Anong sinabi ng Psalm 119 verse 125? Ang kanyang salita ang siyang tanglaw sa ating nilalakaran. Kailangan mo ng word ng Panginoon. Kaya kailangan matuto tayo magtiwala sa Panginoon. Bagaman parang mabagal, nakakainip, pero tandaan ninyo, hindi nauuna, hindi nahuhuli ang Diyos. Unti-unti, kumikilos ang Panginoon. Inaayos niya tayo, ino-orchestrate niya ang lahat, hindi para sa ikasisira natin, kundi para sa ikabubuti natin. Pangalawa, follow Christ fully. Dahil siya ang final word, then i-align natin ang ating buhay, ang ating puso sa kanyang mga salita. Hindi ang opinyon ng tao, hindi kung anong sinasabi ng tao ang mag-a-align sa buhay natin. Hindi ang sitwasyon natin ang mag-a-align sa buhay natin, kundi ang salita ng Diyos. Kaya matutunan natin i-focus sa pagsunod sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaya ngayon, pag sinabi na nating follow Christ fully, mamumuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. Iaalaw natin ang kanyang mga salita na humubog sa atin. Sa bawat decision natin, ito mag-shape sa atin. Sa bawat action natin, ang kanyang salita ang siyang mag-shape sa atin. Sa bawat relationships, ang kanyang salita ang siyang mag-a-align sa atin. Kasi tignan ninyo, maraming mga tao, gusto lang sumunod sa ating Panginoong Hesus, hanggang doon lang sa komportable sila. Isang araw, merong lumapit sa Panginoon at sinabi niya, Lord, susunod ako sa inyo. Alam ng Panginoon kung ano nasa heart ng taong ito. So, ang kanyang habol sa pagsunod sa Panginoon ay ang comfort. Ano sagot ng Panginoon sa kanya? Ang ibon may pugad, ang asong gubat may lungga. Pero ang anak ng tao, wala man lang maunanan ng kanyang ulo at matuluyan. Anong point ng Panginoon? Na ang pagsunod natin sa Panginoon, hindi lamang dapat hanggang sa komportable tayo.
Maging sa mga panahon na hindi tayo komportable. Sa mga panahon ng kahirapan. Sa panahon ng kawalan. Susunod tayo sa Panginoon ng buong buo. Kahit mayroong mga sufferings, kahit maraming mga persecutions, magpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon. Yan ang paalala mismo ng author ng Hebrews. Kasi marami na sa kanila ang gustong bumalik sa dati. Bumalik sa kanilang dating religion kasi nga walang persecution. Mas komportable na sila ron. Pero ang pagsunod kay Kristo ay hindi lang sa panahon na tayo ay komportable, kundi maging sa mga panahon ng sufferings, sa panahon na kung saan napakahirap ng mga pinagdaraanan natin, susunod pa rin tayo ng buong buo sa Panginoon. Yan ang itinuro ng salita ng Panginoon. Tingnan ninyo nung ang ating Panginoong Jesus siya'y nagkatawang tao. At pagkatapos, ang kanyang mga disciples, naranasan ng kanyang mga disciples ang matinding hirap nung umakyat na ang ating Panginoong Jesus sa langit. Ibig bang sabihin, pinabayaan sila ng Panginoon? Hindi. Binigyan sila ng Panginoon ng assurance and promise. Sinabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. So, ibig sabihin ay ganito, kahit sa panahon ng kahirapan, nandun ang ating Panginoon. Kasama nila ang Panginoon. Ganon din sa ating panahon. Sa panahon ng kahirapan, hindi tayo iniwan ng Diyos. Nandyan ang Panginoon. Sinasamahan ka ng Diyos. Hindi ka iniiwan ng Panginoon. Sa panahon na iniwan ka ng lahat, ang Diyos hindi nang iiwan. Dahil nangako siya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun ang itinuturong salita ng Diyos. Hindi pinangako ng Panginoon na walang kahirapan. Hindi pinangako ng Panginoon na ang mararanasan mo ay puro magaganda lang, puro bed of roses. Hindi yun ang tinuturong salita ng Diyos. Kundi maging sa panahon ng kawalan, sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng persecution, kasama natin ang Diyos. Anyway, sinabi ng kanyang salita, maging sa panahon ng ating pagtanda, sa pagputi ng ating buhok, kasama natin ang Diyos. Dumating rin ako sa time na sabi ko, Lord, what if pag pumuti ng aking buhok, pag matanda na ako, pag mahina ng aking katawan, sasamahan mo pa rin po ba ako? Alam nyo, nagbigay sa akin ng comfort. Yung sinabi ng Panginoon sa Isaiah, kahit sa iyong pagtanda, sasamahan kita. Yun ang nakapagbigay ng lakas sa akin. Sapat ang kanyang mga salita. Kaya mga kapatid ko, kung nasa panahon ka ngayon na hirap ka, gusto mo mag-give up, at ayaw mo nang umattend sa church, ayaw mo nang umattend sa fellowship, tandaan mo, ang salitang ito, follow Christ fully. Buong buo, habang buhay. May lakas, or nawawala na tayo ng lakas, maging sa panahon ng katandaan natin, susunod pa rin tayo sa Panginoon. Dahil ang katotohanan naman, hindi naman tayo iiwan ng Diyos. Yes, hindi mawawala na mayroong magle-let down sa atin. Hindi talaga mawawala na mayroong magbe-betray sa atin. Pero kailanman, hindi ibibetray ng Diyos ang kanyang mga anak. Dahil ang sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And last, make Christ your priority. Sa verse 2b and 3, ang supreme sa lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang may authority sa lahat ng bagay. Ngayon, itinuturo nito na i-align natin ang ating heart at ang ating mga priorities sa ating Panginoon. Sino ang number one mo? Sa bawat decision mo, sino ang priority mo? Minsan pagdating sa trabaho, pag mayroong mga alok na trabaho ay ganitong nasa isip natin, kung ano ang malaking sweldo. Hindi kung ito ba ang kalooban ng Diyos? Ito ba ang gusto ng Panginoon? Minsan yung pagpili natin nasa ganda ng place, hindi sa kung ito ba'y kalooban ng Diyos. Pero ang sinabi ng Panginoong Hesus, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ipinapakita rito
iayos natin ang ating mga priorities. Na ang iunan natin ay walang iba kundi siya. Sa bawat decision natin, naka-align dapat sa Panginoon. Siya dapat ang number one. Ba't ko pinili ito? Dahil si Lord ang number one, ito ang pipiliin ko. Hindi kung ano ang gusto ko, hindi kung ano ang nafe-feel ko, hindi kung ano ang opinion ng tao, kundi kung ano ang sinasabi mismo ng ating Panginoon. So kapag sinabi na nating, make Christ your priority sa lahat ng bagay, ang ating dreams or ambitions, ang relationships, lahat ng bagay, ang pinakamataas sa lahat, walang iba kundi ang Diyos. Sasalain ang lahat sa Panginoon, hindi sa kung ano ang gusto natin. Kasi madalas ganito, araw-araw natutokso tayo kung anong uunahin natin. Kaya mas inuuna natin ang trabaho kaysa kay Lord. Kaya wala na tayong time sa ating devotion sa Kanya. Hindi naman nahiwalay talaga dapat. Hindi dapat natin inihiwalay ang Diyos sa trabaho natin. O diba, halimbawa, merong pressure sa trabaho, merong mga decision na dapat pagdesisyonan sa trabaho. Diba, pag sinabing si Christ ang priority, Lord, ano pong gagawin ko? Ano pong pipiliin ko? Sa dapat pagdesisyonan na ito, ano po ang nais ninyo? Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom sa pag-work. Lord, i-lead niyo po ako. So, hindi hiwalay ang Diyos sa ating work. Kundi, ang nangyari lang ay ganito, siya ang nauuna sa lahat. Inililid tayo ng ating Panginoon. So, inuuna natin mismo kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi kung ano ang kalooban natin, hindi kung anong plano natin. Inuuna natin ang Kanyang salita, hindi kung ano ang opinyon ng tao. Hindi kung anong sinasabi ng tao, kundi ano ang sinasabi ng Kanyang salita. Amen po ba? So, inuuna rin natin ang Kanyang gawain, hindi ang ating personal comfort, kundi ang Kanyang ipinagagawa sa atin. Mga kapatid ko, sapat na si Kristo. At dahil sapat si Kristo, then siya ang nararapat na priority natin.